The minimum offer was $600,000 a month. Minimum yan. And that's the reason why si Kai is not going to the Summer League. Kay Soto, wala nang balak mag-NBA. Dahil nga ba ito sa nakakalulang offer ng isang team sa Japan B-League. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Kai Soto, may malaking offer sa Japan B-League na mahirap tanggihan. Matapos ngang magpakitang gilas last season itong si Kai na nag-average ng 12.8 points per game at 6.6 rebounds per game na may 57% sa kanyang shooting field goal. Ay ayon kay Mr. Homer Sison ng Spin.ph ay inoperan nga itong si Kai ng minimum na $600,000 a month or 34.8 million pesos at pwede pang umabot ng $900,000 per month o tumataginting na 52.2 million pesos per month. At malayong malayo to kapag papasok siya sa PBA draft ngayong taon dahil makukuha lang ng isang PBA rookie ay nagkakahalaga lamang ng 200,000 pesos per month. Kaya sabi nga ng mga eksperto ay tigil nyo na ang kahibangan na magpapadraft si Kai Soto this year. Baka after 10 years pa siguro ang bibilangin ay pwede na magpa-drop sa PBA itong si Soto. Itong taon nga na ito ay may mga training camp daw itong tinanggihan si Kai sa NBA para mag-focus sa offer ng isang team dito sa Japan B-League. Sinasabi na bata pa naman daw itong si Kai at pwede pa sumubok next year. Ang importante ay masecure muna nila ang offer dito sa Japan. Sinabi na pinag-iisipan pa nila kung short term ba o long term ang contract na pipirmahan. Pero isa lang daw ang importante ay dapat kasama sa contract na pwedeng i-buyout ito ng NBA team kung sakasakaling makukuha nga ito. Imbis na makipagbasaga ng muka sa mga magagaling na players na maglalaro din sa NBA Summer League at posible na mabangko ulit siya doon ay gagawin ng kampo ni Kai ay maglalaro ito sa Gilas, Pilipinas sa darating na Olympic Qualifying Tournament para doon magpakita ng kanyang skill at talent sa basketball. The minimum offer was $600,000 a month. Minimum yan. And that's the reason why si Kai is not going to the Summer League. Because he is likely to take that offer. Not long term, short term lang that would also still allow him to have an NBA off because his management believes na next year he gets stronger, 22 pa si Kai, that would still be a window. Okay. Instead na pupunta siya sa Summer League, magsusunta siya sa Summer League na. But it just shows you na the offers in Japan, dati I couldn't believe when I was told that allegedly, the Ravenas, they are, the gold standard sa mga Asian imports natin. They were making reportedly 30,000-40,000 a month. For a while, I thought, maybe, it's embellished and all that stuff. But talking to multiple sources, mga agents doon sa Japan B-League, officials sa Japan B-League, and agents, obviously. And then now that I have confirmed mismo from Kai's people na $600,000, so there's truth na talagang malalaki. Ayon sa agent ni Kai na si Tony Ronsoni ay ang Gilas ang gagawin nilang stepping stone para sa dream ni Kai na makapag-NBA. Excited daw siya na maglaro si Kai under Team Cone dahil napakagaling nitong mag-coach. Sa ngayon ay patuloy na nag-aanda si Soto at nagpapakondisyon sa darating na OQT dahil ito na ang chance na magpakitang Gilas si Kai dahil makakatapat niya ang mga ilang NBA players dito. Sa tingin nyo guys, tama ba ang desisyon ni Kai Soto na hindi muna sumali sa Summer League ngayong taon at mag-focus muna sa malaking offer sa Japan B-League? Comment lang sa baba kung tama ba ang desisyon ni Kai tungkol dito. Thanks for watching. Peace!